Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. And I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Yeah, I feel the love and I feel it burn down this river every turn. Hope is a four-letter word, make that money and watch it burn. old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Whoa. Lately I've been losing sleep. During intercourse, one sperm met with the fertilized egg. When fertilization takes place, fertilized egg will be transported from the ovary, passing through the fallopian tube and implanted in the uterine cavity, where the growth will start until term. Pag regular kasi ang babae, ganito yan. Pag may nangyari, kasi hindi naman basta-basta nabubuntis ang isang babae. Halimbawa, yung regular menstruation niya, nagme-mensa ngayon. Ano ba ngayon? 8 yung dating ng unang menstruation niya. 5 days before yung menstruation niya at 5 days after ng menstruation, pwede siyang mabuntis doon kung may nangyari mga sa kanilang boyfriend niya. Pero pagkatapos ng 5 days na yon, before and after, may sinasabi doon na hindi fertility. Kaya may infertile period at may fertility period. Kaya hindi ba kahit na everyday kayong mag-intercourse, hindi ka basta-basta nabubuntis. Pero kung halimbawang nabuntis ka nga within that period, hindi, malalaman mo lang siya nabuntis ka kung within 1 month, hindi ka natatatnan. Mag-pregnant or kung halimbawang may nangyari sa inyo within a month at wala kayong reklamo in that month, patapusin mo ang 10 days
bago ka mag-pregnancy test, doon mo malalaman kung buntis ka na. Yun, kung mostly naman, hindi mo kasi basta-basta nararamdaman yun. Ang unang-una kasing sign na malalaman mo na buntis ka yung wala kang period. Cramping. Nangyayari kasi ito sa second, mostly yung bleeding and cramping first trimester. First month to third month hanggang 3 months. Nangyayari kasi ito kasi kung halimbawa buntis na yung babae tapos nakipag-contact pa siya, nagkakaroon talaga ng bleeding. Kaya nga dapat hindi pa pwedeng payagan na magkaroon ng contact yung mag-asawa kung may bleeding kasi possible na malalaglag o mag-threaten abortion. It's one of the sign ng abortion. And ang causes, one of the cause ng bleeding ay yung magko-contract yung mattress. Kaya to prevent such cause of bleeding, binibigyan yung patient ng uterine relaxant like isoprene or commonly known as Lubadelan in the market. Sa breast, napapansin lang ito pagka 5 months. Yan. Parang tenderness. Ano po nangyayari po doon? Parang may mga hormones kasi nakasali dito eh. Doon na yung pagkarating mo ng 5 months, doon na nangyayari. Siyempre, mag-regulate na rin doon yung hormones mo para sa milk production. Kaya nag-iba-iba na yan. Pero part talaga ng pagbubuntis nun. Hormones talaga ang nagbabago sa buhay ng mga pasyente, mga pregnant. Nausea and heighten. Dito naman, kasi nagkakaroon ng nausea yung nausea and vomiting, yung nasusuka na. Dahil doon sa HCG, ito kasi human chorionic gonadotropin hormone, ito yung ito yung hormone na nalalaman mo na buntis ka, yung lumalabas doon sa ihi mo, ito yung natetest. Kung mataas ang HCG mo, talagang magsusuka ka. Kaya nga yung parang advice sa mga pasyente na bago bumangon or bago sa umaga kakain sila ng crackers, iwasan nilang kumain ng mga matatabang pagkain. Saka slight na pagkain lang, kakain sila ng konti, tapos mag-merienda, kain, ganyan The lang. hormone secreted by during pregnancy, like the human chorionic gonadotropin hormone, usually is the cause of the bodily changes during pregnancy. It's also the cause of nausea and vomiting. They usually suffer nausea and vomiting, especially during the first trimester of pregnancy, when the body is not yet adjusted to the pregnancy. First trimester, lagi silang naiihi eh. Dahil nga lumalaki yung yung mattress nila, na naiipit yung diaphragm. Kaya po lagi po sila Oo, kaya naiihi. Pero pagdating ng second trimester, hindi na. Pagdating ng third trimester, yung malapit na silang mga anak, yan na, lagi ulit silang umiihi. Eh, dapat nito, pagka ganito, hindi ka laging naghuhugas. Dapat tissue lang. Kasi pag lagi mo siyang hinuhugasan, more on na nawawala yung acid. Eh, dapat talaga acidic yung part na yun. Kasi nga, pag hindi acidic yun, papasok mga microorganisms. Meron kasing tinatawag doon na normal flora, yung vagina natin, yung Rhodolice bacillus.
cravings of unknown foods. Nangyayari ito sa mga pasyente, yung kumakain sila ng mga ice, ganyan, mga chalk, yung mga hindi karaniwan na kinakain. Napukot ito ng mga anemia kasi may nakikuha din na sakit dito kung hindi. Pero normal lang talaga ito sa yung part ng pagbubuntis. Bloating because of hormones. Hormones lang talaga ito. Nag-iiba yung mood ng pasyente. Foods na the person who is not yet pregnant, hindi niya kinakain. Tapos, gusto niya itong kainin without explanation. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate. Teenager, usually, they're affected psychologically. Most of the time, they're ashamed na pregnant sila. Can affect their pregnancy. Stress can affect their pregnancy. And usually, they're hiding their condition to the parents or to the public, resulting to doing something like wearing tight clothing that may impair the growth of the fetus or not taking the necessary Karaniwan ngayon yung problema sa mga teenager pregnancy. Lumalabas yan yung problema kasi hindi pa sila ready. Nandyan yung emotional problem, tsaka kung paano nila papaliwanag sa parents. Yan na lumalabas na yung problema. Kung halimbawa na natuloy yung pregnancy niya, parang conscious siya sa physical appearance. Ayaw niyang tumaba, ayaw niyang... Kasi maraming pagbabago yan sa mukha, sa breast, sa tiyan. Marami. Kaya kung para bang confused sila, diyan na dumarating yung problema. Naapektuhan yung bata sa loob, sa emotional problem ng mother. Young pregnancy woman, so ang mga risk sa kanila is yung iba, may chance na mag-high blood. So, saka sa young pregnancy, syempre yung matris na ng isang bata pa na nagbubuntis is kumbaga parang bulak pa yung matris niya. So, talagang kailangan yun ang mga risk ng so pwede siyang mag-bleed, mahirapan sa panganganak kasi nga bata pa siya. So yun ang mga risk ng mga But we can't wait to be. Number one cause of anemia among teenagers are their eating habit. They usually don't eat the nutritious foods like veggies, fruits. They tend to eat the fast food diet. Okay. And they are lazy in taking medicines, supplements, especially iron. Be the change. It's not too late. Dahil sa conscious sila sa physical appearance, yung imbes na yung dapat na mag-gain mo na timbang, hindi mo na nag-gain kasi nga confused siya. Gusto niya sexy pa rin siya kahit buntis. Kaya nagkakaroon ng low birth weight. Kaya paglabas ng bata, hindi man mataba or underweight siya. Free from hate. Think of the future that we could create. Matsu, yung napapaanak siya ng wala sa oras. Kasi nga, baka hindi siya nagpapacheck up sa health center, sa OB, dahil nga nahihiya siyang lumabas ng bahay. Hindi niya alam yung mga dapat iwasan at gawin. Kaya nagkakaroon ng premature dahil sa mga hindi nga tamang pag-aalaga. Face the facts today. There's a better way. Dito sa fetal distress,
sa loob na kasi ito eh. Pag halimbawang nai-stress din yung mother, may epekto rin yun sa bata. Nai-stress din siya. Take one step back and say, Ito naman sa atin, infant death syndrome. 6. Yung halimbawang pinapatulog mo siya, hindi bawal siyang ilagay dito. Yung nakadapa. Kasi meron possibility na yung hindi siya makahinga. Tsaka dapat lagi siyang yung head nakaganyan lang siya para makahinga. Sa 6, ito alam ko. Bakit po pag di ba yung mga bagong panganak, ganun po yung ginagawa? Oo, sa una, pagkapanganak. Pero hindi ngayon ang applicable. Pero yun talaga, pagka yung magde-deliver na, talagang dito siya kasi nga, natawid doon, kailangan niyang bonding sa parents. Kasi alam ng baby yan kung yung amoy ng mother niya kahit hindi siya naliligo. Kaya matatandaan niya. hey, there's a better way. Naapektuhan yung social, yung pakikipagkapwa-tao ba ng mga teenager kasi nga nahihiya sila, ayaw nilang lumabas dahil buntis sila. Tapos dito, naapektuhan yung pag-deliver nila sa bata kasi yung bang hindi sila mapagtanong. Halimbawang na mga 12 years old na rin kasi kaming pasyente, mga 14, ganyan. May na-encounter na rin po kayo? Oo, meron. Napapagalitan sila yan. Kasi nga, kahit nasabihin mo ganito ka, dapat ganito ang gawin mo, manganak ka, hindi nila sinusunod kasi nga, yung sakit ba, hindi nila kaya. Kaya na talagang nahihirapan sila. Like a tree. Prone to STD, sexual transmitted disease. Nakukuha lang naman ang STD ay itong mga sexual pagka sa mga intercourse, itong STDs eh. Yung Hep B sa dugo, ito. Prone ang mga buntis sa sakit sa puwerta, yung candidiasis, gonorrhea, yung mga ganyan. Pero may mga gamot naman yan eh. Pero kung pag napabayaan, pwede rin na makunan. Rooted in peace. Complication. Simple lang naman dito sa Inuit way to prevent this complication. Halimbawa yun nga, dapat ang advice sa mga ganyan, pag alam mo na buntis ka, magpa-consult ka na sa OB or sa health center. Tsaka, dapat sundin mo yung mga sinasabi nila dahil every month, nagpapacheck up ka yan hanggang 7 months. Tapos, pagdating ng 8 months, every 2 weeks. Pagdating ng 9 months, every week hanggang manganak ka na. Nag-aaral po kayo nun? Graduate na ako ng high school nun. Di na. Hindi na ako nag-college. 17? Second year. Hindi. Oo naman. Ako ba? Wala yung magulang eh. Malayo, nasa malayong lugar eh. Kami na lang eh. Diba? Wala pa ako sa isip niya. Hindi ko pa alam. Malayo kasi ako sa magulang ko na nandito ako sa Maynila. Naisip ko rin. Pero ginawa mo pa din. Nagawa eh. Oo naman.
Kasi siyempre hindi naman namin papasukan na sitwasyon yun kung hindi naman namin iisip yung magiging kinabukasan ng mga magiging anak namin. Plano na namin yun eh, magpuntis. Hindi. So plano niyo na po yun. Natakot. Natakot nung una. Tapos nung sumunod, nahiya na. Kasi, alam na, maraming chismosa sa lugar natin. Siyempre natakot. Natakot. Nahiya ko. Kasi maaga pa, nang buntis na. Yung magulang ko lang nag-react, hinanap ako kung saan ako. Hinanap. Dahan-dahan. Hindi po ba sila nagalit? Nagalit. Una, nagalit. Pero nung tumagal-tagal na, wala na. Ano ba to? Tapos sa kaibigan ko, nagulat sila syempre. Tapos naman sa mga kapitbahay dito, syempre alam na lagi ka pag-uusapan, ikaw yung top 1 sa intriga. Hinayang sila. Siyempre, bata pa ako, 17 years old, maaga ng asawa. Parang ka, tapos lagi ka na lang natutulog, nakahiga, ayaw mo tumayo. Ano pa? Yun lang, tapos hindi ka makakain, ganun. Gusto mo, yung kung anong gusto mong kainin, yun lang ang kakainin. Lagi kang inaantok, lagi kang nagugutom, tapos Hindi ka. parang nasusuka ka, naduduwal. Tapos minsan sumasakit yung tiyan mo. Sumasakit yung tiyan mo, tapos may lumalabas siya na parang dugo sa mo, sa puwerta mo. Na kulay brown, na parang white means. Sumasakit yung tiyan mo. Sumasakit. Tapos, pag lapit na lumabas yung baga, puputok yung panubigan mo. Ano po ba? Panubigan. Lalabas na yung baga. 7 hanggang 11 ng gabi. Ilang oras pa? 7 hanggang 11. Oo, 11 ng gabi. 7 po ng... Umaga, hanggang 11 po ng... gabi. Nasa 2 hours, 3 hours. bilis lang pala eh. Ang bilis lang ako. So, Sa panganay ko, 3 araw. kaya... Oo. Yun. So, Hindi na. Unang sama pa lang namin ng asawa ko, nakabukod na talaga kayo. Hindi pa. Oo. baga give me some situations. Bakit ka nahihirapan? Siyempre, ikaw lang mag-isa. Tapos, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggatas mo. Papakain mo dito sa makulit na to. Kasi Sa pag-aalaga ng hirap lalo na pag naglalakad na yung bata, napakahirap mag-alaga. Oo, sapat naman kasi lahat naman ng gusto ng anak ko, lahat naman ng bayaran, nakabayaran naman namin. Wala pa siyang trabaho, naghahanap pa siya ng trabaho. Umaasa na lang kami sa sa magulang ko, tsaka sa magulang niya. Kung ano ibigay sa amin, yun na yun. Huwag na lang silang mag-aano sa mga masasamang bisyo, tsaka huwag sila magpapa-bad influence sa mga kaibigan nila. Yun lang. Mahirap yung buhay pag maaga ka mag-asawa, lalo na pag yung tapang asawa. Kanina pa yan sila, maaga pa siya dito ah. Pero sa akin, okay na sa akin kasi yung asawa ko, driver, kahit pa paano, natutustusan naman yung pangailangan namin araw-araw. Pero pag bata ka nag-asawa,
Lalo pag pareho kayong bata at nag-asawa, Natulog na yan eh. tapos wala pang trabaho, wala kayong mararating yun. Ang pagkakaroon ng anak ay isang napakagandang bagay na binigay din ng Panginoon kasi siya nagbigay niyan eh. Binigay niya sa atin ang anak para alagaan natin, mahalin, busugin, ituro yung mga dapat tamang daan, tamang direction kung saan siya. Para sa kanyang paglaki, hindi siya maliligaw ng landas. Ako, katulad ko, kasal ako, masaya ako nung nanganak ako kasi walang problem. Kumbaga sa accepted kami, ganyan. Yung anak ko talagang masaya, hindi mo ma-explain. Hindi unlike nung mga maagang hindi naman pinangatawan ng mga kapartner, doon ang problema. Pero kahit papano, sa umpisa lang yan. Kasi nag-guide naman namin mga magulang yan. Kung hindi man binubusog namin, kumbaga, binubusog namin ang pagmamahal, yung kakulangan na naging partner nila. Reason niya kung bakit maagang, pero sa iba yan pero sa akin hindi naman siguro yun. Sa iba kaya maaga nagkakaroon ng, magkaroon ng anak, pangalawa meron silang family problem. Mas nai-enjoy ng kabataan yung pakikisalamuha sa barkada, maaring nahihimok sila na sila na gawin yung ganung bagay, o maaari namang yung iba lang kasi na sa mga rape, ganyan. Ang solusyon na para maiwasan yung maagang pagkakaroon ng anak, siguro una yung mga teenager na yan, kailangan na makinig muna sa payo ng mga magulang. Kailangan lahat ng bagay na kung ano man ang problema nila, hindi nila ilalapit sa mga kaibigan, kundi sa magulang na. Kasi ang kaibigan, hindi ko naman sinasabing lahat ng kaibigan ay masama. Meron kasi kaibigan dyan, yung udyok sa'yo na gawin mo yan. Hanggang sa mapunta ka, hanggang sa mapariwara ka. Ang ngayon, kailangan, albawa, kung may problema ka tungkol sa love life mo, napapag-usapan naman yan eh. Kailangan magulang muna ang tatanungin mo tungkol sa mga ganyan. Magtatanong ka kung paano ba yung pagkakaroon ng tungkol sa sex, ganyan. Kailangan magulang muna ang pagtatanungin mo kung ano ba yan, kung dapat ba yan, kung dapat bang gawin yan. Kailangan magkaroon sila ng guidance. Kailangan nga, ang punto ko doon, kailangan magkaroon sila ng talagang communication sa mga magulang nila. Maging intact yung kanilang pagsasama bilang mother and child. Para hindi sila naliligaw. Bago mag-boyfriend. Di ba friend, okay na. Okay lang naman yan eh. Kasi yung pagbo-boyfriend, minsan nagdadala ng inspiration sa pag-aaral yan eh. Pero, kung sa tingin mo, makakasira sa'yo, huwag ka na mag-boyfriend. Pag-aaral muna. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, madali lang pumasok dyan. Ang relation dyan, yung pag-boyfriend, sandali lang yan. Mas mahirap yung papasok ka, hindi mo alam pala yung papasukan mo. Marami pa. Bigyan mo muna ng chance ang sarili mo makapag-aral para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Masyadong magmadali. Kailangan mag-aral muna sila, magkaroon sila ng magandang career. Kasi, madali naman yan eh. Ang pagpasok sa relationship, madali lang eh. Pag nakakita ka ng talagang partner na sa talagang akala mo, siya totoo na, siya na yung talaga, magiging maganda buhay mo doon. Huwag lang maging padalos-dalos ang mga kabataan. Kailangan iisipin muna naman lang yung mga gagawin nila, yung mga kasamahin nila. Kilalanin lang nila yung magiging kasama nila. Oo, meron kaming rules dyan sa mga kabataan. Kailangan, pasok sa umaga, kailangan uuwi ng tamang oras.
Hindi na lalabas sa gabi. Kung lalabas man, kailangan mga 7 nandito na sa bahay. Yun ang mga rules namin. Hindi ko naman sila hinihigpitan eh. Maluwag naman ako. Kaya lang, huwag naman ako abusuhin. Kasi mga kaibigan meron oo, siya. kailangan malaman din ng parents kung sino ba yung mga kaibigan mo nila, kung ano ba klaseng kaibigan yan. Kasi may mga kaibigan na dadaling ka sa ibang bagay sa ibang lugar eh. May mga kaibigan na ihimukin kang gumawa ng hindi maganda, dadaling ka sa pagdadrugs. Dapat kilalanin. Kilalanin mo yung mga taong kakasamahin mo. Kung alam mo naman kasing mali pala yung ginagawa na yun, iwasan mo na. Para hindi ka na masama sa masama pa. Asa mo kung ano yung mga pinanunod mo para ma-guide ka nila sa tama. Baka mamaya pinanunod mo, pangit pala. Ano na pala, tungkol sa ibang klaseng sex na yun, o ano man. Yung magdadrive siya talaga na mapasama ka. Kailangan talaga yun. Kailangan rin talaga na, kasi isa yun sa pagsusubaybay sa mga anak. Hindi naman sa pakikialam sa kanila, tama lang yun na subaybayan sila. Kasi para sa kanila naman yun. Sa pagpapalaki ng bata, kailangan meron kayong patience. Dapat may know-how ka, may kaalaman ka sa pamagitan ng mga matatanda, magtatanong ka kung ano ang kailangan gawin, kung paano ba yung dapat, sapat na pag-aalaga sa mga bata. Pangalawa, siguro dapat magkaroon ka rin ng pagtawag sa Panginoon kasi siya lang naman yung mag-guide sa'yo, tutulong niya sa'yo kung ano ba yung dapat mong gawin sa anak mo, kung paano mo dadalhin yun, kung paano mo palalaki na isang mabuting bata. Opo. Siyempre sa kalagayan ng mga magang nagkakaroon ng anak, siyempre hindi pa sila financially stable nun eh. Natural lang naman na kami mga magulang, ako hindi namin, lalo na kung minor pa sila, natural lang naman na akuin namin yung ano nila. Maliban na lang kung talagang sasagutin ng magiging partner niya yung okay lang. Pero kung hindi naman, natural lang naman na hindi namin pabayaan sila. Kasi bilang magulang, obligasyon namin na alagaan namin ang aming mga anak.